What's up mga ka-alright? Ito po mula inyong lingkod, Papa Trix TV. Lagi nagsasabing, bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag magagalit, nagre-real talk lang po inyong lingkod. Walang pikunan. Tama. Hashtag Real Talk. Yan, ito po mga ka-alright, itong pag-uusapan ngayon natin. Magandang araw po sa inyo. Pakishare po itong video natin mga ka-alright. At baka naman, makahingi sa inyo ng thumbs up naman dyan. At syempre, click nyo na rin yung notification bell para ma-notify po kayo kada magla-live tayo, kada mag-upload din tayo ng mga videos natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. So eto na guys, pag-usapan lang natin to, no. Grabe ang ating mahal na Pangulo. Wala na talaga akong masabi. Ito yung sinasabi nilang weak leader daw. Sabi ng mga DDS, weak leader daw ang ating mahal na Pangulo. Pero kita nyo mga ka-alright, sa harap po ng mga world leaders, tinuligsa po ni PBBM ang China. Diba? Nagsalita po ang Pangulong Bongbong Marcos sa harap po ng mga world leaders. Sinabi niya ang kanyang concern po dito sa West Philippine Sea. Ganyan po katapang ang ating mahal na Pangulo. Ngayon, iisipin na naman, sasabihin na naman ng iba dyan, etong si PBBM ang tapang-tapang, mamaya pag ginera tayo ng China, tatakbo rin naman yan. Pupunta rin, lilipad lang, kawawa mga Pilipino. Yun lang po ang mga argumento ng mga utak talangka, no? Yun po yung yun po yung mga salita ng mga, alam niyo na, yung para bang pangbobo, di ba? Sasabihin nila, ang tapang-tapang, hindi naman, akala mo naman pag ginera tayo, isang bomba lang tayo ng China. Ganun ang utak ko ng mga utak talangka, di ba? Pero hindi nila alam na, teka, ang Pangulo, nagsalita lamang siya, pagpapatunay lang ito sa mga sinasabi ng ating mahal na Pangulo na karapatan natin sa West Philippine Sea, di ba? So, ito reaction na natin itong mga call-right at mamaya bibigyan tayo ng mga opinion natin sa mga magagandang ginawa po ng ating mahal na Pangulo, yung talagang yung tapang niya dito sa pagsasalita sa harap po ng mga world leaders at nasabi niya po yung kanyang concern sa West Philippine Sea. So panoorin po natin itong balita mga call-right. Ayan. Sa kanyang magkasunod na talumpati sa ASEAN-US Summit at East Asia Summit, mariing tinuligsa ni Pangulong Bongbong Marcos ang tangkang pagdeklara ng China sa Baho de Masinloc bilang kanilang nature reserve. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, nakatutok live si Maris Umali. Maris. Vicky, sa pagharap nga ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang mga pagpupulong dito sa 47th ASEAN and related summits, ipinarating ng Pangulo sa iba't ibang mga world leader ang masidhing pagtutol ng Pilipinas sa binabalak ng ibang bansa para sa Baho de Masinloc na idiniin niyang nasa jurisdiksyon ng Pilipinas. Sa harap ng world leaders kabilang si US President Donald Trump, mariing tinuligsa ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatangka na ideklara ang Baho de Masinloc o Scarborough Shoal bilang nature reserve. Sa kanyang intervention speech sa ASEAN-US Summit kahapon, iginiit ng Pangulo na labagyan sa soberanya ng Pilipinas, pati sa traditional fishing rights ng mga Pilipinong mangingisda na kinikilala ng UNCLOS at ng 2016 Arbitral Award. Matatandaang nung isang buwan, inaprubahan ng State Council ng China ang pagbuo ng tinatawag nitong Huangyan Island National Nature Reserve sa Baho de Masinloc. Ang pagkondena sa planong yan inulit muli ng Pangulo sa kanyang intervention speech sa 20th East Asia Summit kanina kung saan kabilang ang China. Muli niya idiniin ang matinding pagprotesta ng Pilipinas sa pinaplanong National Nature Reserve ng kapitbahay nito sa Hilaga. Isipin nyo to guys, isipin nyo to nandoon yung mga Chinese ambassador, di ba? Pero kita nyo po ang ating mahal na Pangulo. Talaga ipinarating niya. Alam nyo, consistent po ang Pangulo sa paninindigan niya na ipaglaban natin ang West Philippine Sea. Naninindigan po ang ating mahal na Pangulo. Hindi po ba nakaka-proud mga ka-alright na hindi tayo kumbaga, hindi tayo nagkamali ng ibinotong presidente na hanggang ngayon consistent ho siya na naninindigan sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Hindi siya, alam nyo ito yung hindi naiintindihan ng mga anti-Marcos yung mga bashers diyan di ba? Na hindi porket maliit tayo na bansa magpapabuli-buli na lang tayo. Okay? Mga ka-alright, makinig ko kayo. Hindi ho porket maliit tayo na bansa nagpapabuli na lang tayo sa China. Para saan pa? Etong lupang hinirang na kanta
na kinakanta natin sa mga eskwelahan. Na tuwing papatugtugin ang lupang inirang, sinasapuso natin yung kantang yun. Tapos pagdating sa pambubuli ng China, takot tayo? Hindi tayo marunong magsalita? Anong sinasabi ng iba? Ano yan? Gigirahin lang tayo ng China. Wala tayong laban sa China. Bakit? Yun lang po ba ang dahilan ng pakikipagdialogo mo sa ibang bansa katulad ng China? Kailangan ba? Barilan ba? Magpatayan ba? Ganon? Hindi. Nakukuha yan sa pakikipagdialogo po. Di po ba? Kaya nga ang ating Pangulo, consistent siya. Panay ang kanyang pakikipagdialogo. At pinapatunay lang ng ating mahal na Pangulo na atin ang West Philippine Sea. Tayong may karapatan dyan. Saan kayo nakakita ng presidente na tuwing magkakaroon ng pagkakataon na makapagsalita ang Pangulo sa harap ng mga world leaders, inuulit-ulit niya yung salitang yan at pinapatunayan niya na atin ang West Philippine Sea. Naninindigan po ang ating mahal na Pangulo. Di ba? Tignan nyo ang kaibahan ni Digong at saka ni PBBM. Si Digong, nagsalita siya nung kampanya, sabi niya magje-jet ski pa siya. Tutusok niya raw sa harap ng China at sasabihin niya atin ang West Philippine Sea. Pero nung nakaupo na siya, nung question uli siya, anong sanabi niya? Nagjo-joke lang daw siya. Di ba? Kumbaga para bang ano lang daw yun, parte lang daw ng kampanya yun. Isipin niyo yung utak ng taong yun. Ano pa sinabi niya? Ibigay na lang ang ano na yan dahil papel lang sa tubig yan. Di ba? So, parang kulang lang sabihin, hindi, bigyan nyo na, hindi natin kaya ang China. Doon pa lang, alam na ninyo na talagang walang pagmamahal sa bayan yan. Ang Pangulo, dahil alam niya na kung ano ang kultura na meron tayo, na tayo may lahing, tayong mga Pilipino, ay palaban. Palaban tayo sa lahat ng bagay. Lumalaban tayo. Pero hindi ibig sabihin na lumalaban tayo, makipaggera tayo sa China. Di ba? Hindi o ganun. Masyado nilang ipinabababang mentalidad na meron tayo eh. Isipin nyo mabuti, ang mga Chinese at iba't ibang bansa na yan, mga professional din yan mga yan eh. Yan, may mga rules din yan, may mga batas din na sinusunod dyan. Hindi yan basta na porket malaking bansa sila. Hindi, may magsulsul lang dyan. Girahin na natin yan. Hindi o ganun. Hindi o ganun na itong mga malalaking bansa na to. Dahil alam nila may mga kaalyado yan. Kaya nga po ang ating mahal na Pangulo ay kaibigan ang lahat ng iba't ibang bansa. Kinakaibigan niya lahat yan. Hindi ibig sabihin na kinakaibigan ni PBBM is sinasabi niya dito na, para bang pinapalabas dito na, hindi, kaya kanya kinakaibigan yan para may lakas ang puwersa niya para pag inano tayo maraming kakampi. Hindi ho. Ang ginagawa ng ating Pangulo, nakikipagkaibigan siya, open siya sa lahat ng bansa. Di ba? Sa dialogo, sa lahat po ng bansa na yan, nagiging open ang ating Pangulo. Kumaga, as in wini-welcome niya. At hindi lang yun. Talagang wini-workout lahat ni PBBM na maging malapit tayo sa mga bansa na yan. Bakit? Kasi gusto lang ipakita ng ating mahal na Pangulo sa China na hindi kami kalaban. Na kahit maliit kami, hindi porke nakipagkaibigan kami, ibig sabihin lahat yan kaibigan. Di ba? Ang gusto lang patunayan ng ating mahal na Pangulo na hindi tayo nakikipag-away. Nagsasabi lang tayo ng karapatan natin. Siguro naman naiisip niya ng China na, maraming kaibigan ng Pilipinas. Huwag tayong basta-basta kasi mamaya may makialam yan pag ginera natin yan. O baka, syempre may mga rules din, meron din, alam mo naman, may mga bansa rin na, teka, hindi rin papayag na mambubuli lang kayo ng magagalit ang ibang bansa dyan. Di ba? Kasi may batas may mga rules din na tinitignan ang mga malalaking bansa na yan tulad ng China. Hindi porket malaking bansa yan at kakayang-kayanin nila ang Pilipinas, hindi basta-basta ganun mga ka-alright. Di ba? Para maintindihan nyo po, ang pinakamaganda sa ginagawa ng ating Pangulo, consistent. Naninindigan po ang ating mahal na Pangulo na ipaglaban, isabihin sa lahat po ng bansa na atin po ang West Philippine Sea.
Pinapatunayan lang po ng ating Pangulo na tayo, mga Pilipino, ay hindi umaatras. Tayo'y lumalaban, tayo'y naninindigan sa sa bagay na atin. Di ba? Oh, yun po ang kagandahan sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Di ba? Okay, tuloy natin to, guys. Sinabi niyang ang Baho de Masinloc ay matagal ng mahalagang bahagi ng Pilipinas at ang Pilipinas ang may soberanya at jurisdiksyon dito. Ang Pilipinas din ang merong eksklusibong otoridad para magtatag ng environmental protection areas sa teritoryo nito at karagatang saklaw nito. Nasa pulong si Chinese Premier Li Qiang pero hindi pa malinaw kung anong reaksyon ng China sa mga sinabi ng Pangulo. Sa kanya namang opening speech, sinabi ni ASEAN Chairman at Malaysian Diba, kita mo nandoon pa yung Chinese, di ba? Na ano doon, ano kayang reaksyon. Pero isa lang ibig sabihin ng ating Pangulo, alam niyo yung sinamantala ng ating Pangulo na, teka, total nandito yung mga ambassador ng China, nandyan din yan, di ba? So, magsasalita siya. Ngayon, para atos may iparating niya. At makikita niya na si PBBM, ito yung sinasabi nilang weak leader, maliit ang Pilipinas kumpara mo sa China. Kumbaga, muta na lang tayo Pero, may matapang na salita. Yung tapang na dala ni PBBM, yun ay yung tapang na yun ay ang mensahe is hindi kami pwedeng bulihin ng ganon-ganon lang. Hindi na kami makikipaggera sa inyo. Pero nagsasabi lang kami ng karapatan namin. Ganon lang yun Ngayon, nag-iisip din yung China na yan. Teka, hindi natin masindak-sindak ang Pilipinas So ano yung next step? Wala ho silang next step diyan. Bakit to? Nakita nila hindi nagpapasindak ang Pilipinas. Ano ang next step? Kung sakali mag-isip sila ng gerahin tayo, sa tingin nyo wala makikialam na ibang bansa? May makikialam. Di ba? May makikialam na ibang bansa dyan. Hindi sa sumisipsip ang ating Pangulo sa iba't ibang bansa na yan. Pinapakita kasi ng ating mahal na Pangulo na palakaibigan ng Pilipinas. Naintindihan nyo? Dahil palakaibigan ng ang Pilipinas, ang mga bansang yan, siyempre may concern din yan. Teka, ba't nyo gigirain ng Pilipinas? Teka, bakit ganyan binubuli nyo ang Pilipinas? Magagalit yung ibang bansa na yan, lalo na yung malalaking bansa rin, katulad ng US, di ba? Ganun na mangyayari yan. Kaya, wag nyo ilagay sa isipan ninyo na hindi porket nagkikipag-dialogue ang ating mahal na Pangulo, porket nagsasalita siya, naglalabas siya ng tapang niya na sinasabi niya atin ang West Philippine Sea, hindi ibig sabihin yun ay nagkikreate ng chaos si PBBM. Hindi ibig sabihin na nagkikreate ng gulo si PBBM. Hindi ibig sabihin na tinatakot niya ang China, hindi niya tinatakot, nagsasabi lamang siya ng katotohanan. Di po ba? Ang mga professional naman yung mga yan, alam na, mga world leaders, alam nila kung saan sila lulugar. Okay? Kaya importante talaga na maging consistent ang ating Pangulo sa paninindigan na atin po ang West Philippine Sea. Yun ang mahalaga doon. Yun po ang patunay na talagang ang ating mahal na Pangulo ay mahal niya ang Pilipinas. Mahal niya tayo mga Pilipino. Minister Anwar bin Ibrahim na ang anumang issue sa South China Sea nais daw nilang maresolba sa loob din ng ASEAN. We want it to be resolved within ASEAN and ASEAN with our partners in the region. Because the moment is seen to be imposed and dictated by outside forces, things becomes more problematic and tense. As far as we're concerned, things are still under control. Matatanda ang nauna nang ipinahayag na isang Chinese minister noong 2022 na dapat daw ay pigilan ng ASEAN ang lahat ng external interference sa South China Sea Code of Conduct. Sa kabila naman ng mga tila patinding insidente ng panghahara sa West Philippine Sea, sinabi ng Pangulo na mananatiling matatag, kalmado at determinado ang Pilipinas sa pagpapatupad ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea at sa pagtatapos ng isang makabuluhan at epektibong Code of Conduct na naaayon sa international na batas. Sa photo opportunity ng mga ASEAN leaders sa ASEAN-Japan Summit, kapansin-pansing wala ang Pangulo. Wala po ang Pangulo sa photo ops, pero umatin po siya sa summit. Nagkataon lang po nung sila ay nagkaroon ng photo ops, ang Pangulo ay nasa extended bilateral meeting pa with UN. Vicky, alas 6 ngayong gabi ang bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos sa Vietnam na sinundan naman ng kanyang pagdalo sa 15th ASEAN United. Ayan, yan po yung binabati ko din pala nila na si PBBM daw wala sa photo. Kasi may bilateral meeting ho siya. Actually, ang mga bilateral meeting niya, ang dami, so, nagkaroon siya ng bilateral meeting with Cambodia. Bilateral meeting din sa Canada. Di po ba? Ganyan mo. Ganyan ho talaga kagaling ating mahal na Pangulo. Iisipin nyo to, di ba? Ang Canada, lalo na ito napabalita tong Canada, natutuwa talaga sila sa ating mahal na Pangulo. Dahil nga siyempre nakita nila na magaling kausap. Alam mo, iba ho talaga pag may alam. Iba ho talaga pag marunong ang ating presidente.
na marunong makipagdialogo. 'Di ba? Kasi alam niyo ang presidente, kung ilalagay mo ang presidente diyan yung palamura, yung walang alam kung hindi magbati ko sa bansa, sarili niyang bansa, 'di ba? Reklamo, 'di ba? Hindi natin kailangan yun. Ang kailangan ng presidente yung smart talaga, yung matalino, yung talagang may pagmamahal sa bayan, yung laging iniisip ang bansang Pilipinas. Kaya nga tingnan mo, natutuwa itong mga ibang world leaders sa ating mahal na Pangulo kasi pala kaibigan at magaling magsalita ang ating mahal na Pangulo. Matalino kasi. Dahil matalino siya, pala kaibigan siya, kumbaga natutuwa ang mga world leaders na tika, ang bait pala ng bait ng presidente ng Pilipinas, tsaka smart, magaling sa sa pakikipagkalakalan, di ba? Kita nyo naman po, di ba, ang Canada at ang Australia po, iba, nagkaroon sila interest ngayon sa Pilipinas. So, kung ganyan ang presidente natin, mga ka-all, talagang ganyan ka-smart, ganyan kasipag, ganyan ka-dedicated sa ginagawa niya sa Pilipinas, consistent siya sa pagmamahal niya, sa paninindigan niya sa Pilipinas, hindi malayo talaga na malaki yung pagbabago sa Pilipinas. Basta nakikipagtulungan ho tayo, bawat Pilipino magtutulungan, mga LGU, mga national, nagkakaisa ho tayo. Dapat ho ganon, hindi naghihilantay pababa. Di po ba? Matuloy natin to. Yan. Nations Summit. At bukas, Vicky, ay magtatapos na ang 47th ASEAN and related summits na sa pamamagitan ng isang closing ceremony na susundan din ng handover of the ASEAN chairmanship sa bansang Pilipinas. At yan ang So, punta pa tayo sa ibang anggulo ng balita na sa ABS-CBN. Dito kasi, panoorin natin to. Yung sa anggulo ng, balita sa ABS-CBN tayo. Nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na pangaharang sa West Philippine Sea. Sinabi ito ng Pangulo. Di ba? So, ayun po mga ka-all-right, di ba, na ako, sa opinion ko dito sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo, ito lang po ang pagpapatunay mga ka-all-right na ang ating Pangulo, hindi po siya matatakot o magpapadarag, magpapagamit sa ibang tao. Dahil alam po ng ating mahal na Pangulo ang karapatan natin. Yan po ang kaganda. Alam nyo kasi ang kagandahan sa ating mahal na Pangulo dahil matalino po ang ating Pangulo, nakikita niya na, teka, hindi naman tayo nag-create ng gulo. Di ba? Hindi naman natin hinahamon ng China. Di ba? Nagbibigay lang tayo ng mensahe sa kanila. Pinaparating lang natin sa China na hindi kami pwedeng bulihin ng ganun-ganun lang. Di ba? Na teka, wag nyo kaming tatakutin dahil hindi naman kami takot. Di ba? Pero, siyempre, yung mga ganung salita ng ating mahal na Pangulo, kung bobo ang iintindi, isipin nyo naghahamon. Hindi ho. Sa mga world leaders po yan, hindi ho sa kanila natatalbi mga ganyan. Naiintindihan nila yan kasi nga lahat naman ng mga bansa ganyan naman, mga world leaders ganyan naman talaga, naninindigan sa kanilang mga karapatan. Yun, ganun ho. Kaya nakaka-proud ng ating mahal na Pangulo sa harap ng world leaders, matapang niyang sinabi yan. Kaharap pa yung mga Chinese ambassador na nandun na napapanood din siya ng mga ibang world leaders. Nandun din si Trump, di ba? So, yun po mga ka-all-right na talagang nakikita natin dito na sa ating Pangulo pinapahangaw tayo dito sa Pilipinas sa pagsugpo niya sa korupsyon, di ba? Pagsisiwalat niya ng malawakang korupsyon sa Pilipinas, binangga niya ang bogo, yung mga isabong niyan, binangga niya lahat yan. Wala ang pakialam Pangulo. Ganun ho katapang ang Pangulo di ba? Sabi nga ni Atty. Claire Castro, siya yung klaseng matapang na presidente na hindi mo makikita sa pagmumura, na hindi mo makikita yung nagagalit siya. Iba, yung tapang ng Pangulo ay ginagamit niya utak. Diba? Yun ang din niya pinapakita. Nakikita na lang sa galaw ng ating mahal na Pangulo yung tapang niya. Ayan, katulad niyan. Pag nagsalita ang Pangulo, may laman. Diba? Pag nagsalita ang mahal na Pangulo, talagang tamaan na kung tamaan. Ganyan po ang Pangulo. Hindi siya yung klase ng taong,
mumurahin niya, magmumura yan, mambubuli rin yan. Hindi ganun si PBBM eh. Di ba dati nung nakaraang administrasyon, di ba? Ilang beses nating narinig minura ni Digong ang US, di ba? Ganun siya eh. Di ba? Pero ang mahal na pangulo hindi niya ugali 'yun. Di ba? Katulad diyan. Si PBBM, alam naman natin ang ugnayan ng China at saka ng Pilipinas, di ba? Medyo may konting issue tayo diyan. Pero narinig nyo ba? Napanood nyo ba? Anong channel nyo ba napanood? Anong website nyo ba napanood? Kung napanood nyo na si PBBM na minura niyan China, hindi. Naninindigan lagi ang Pangulo. Kumbaga, nag-aantay pa rin siya ng pagkakataon na magkaroon ng magandang usapin pagdating sa West Philippine Sea with China. Di ba? Yun lang po. Kumbaga, siguro, darating din ang araw na naniniwala ako mga ka-alright na magtataka itong China na ang hirap tibagin ng Pilipinas. So, syempre, ito ang nakikita ko dito na dahil nakikita nila, teka, hindi natin matibag-tibag ang Pilipinas. Ano ba magandang gawin natin para tayong hindi na na-stress, di ba? Siguro mapapais din ng China natin ka. Ayaw bumitaw ng Pilipinas. Ayaw talaga bumitaw. Hindi naman nila pwedeng gilain ng Pilipinas eh. Dahil maraming magagalit na ibang bansa diyan. Maraming makikialam, maraming makakabanggayan sila. 'Di ba? Lalo ng US, 'di ba? Lalo ng Indonesia, 'di ba? Ang Saudi, 'di ba? Mga medyo malalaking bansa yan, hindi rin basta-basta yung mga yan. 'Di ba? Kaibigan din ng mahal na pangulo yan. Kaya may isip niyan. Siguro sa tingin ko basta meron lang presidente na katulad yan, maging consistent lang ang paninindigan ng ating mahal na Pangulo at sa mga susunod na presidente pa ang karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. Nakikita ko po siguro mga ka-alright na darating din magkakaroon din ng magandang usapan ang China at ang Pilipinas. Diba? Sana dumating yung panahon na yan kasi hindi naman habang buhay na ganyan na bubuli-buli lang tayo ng China. Darating din na mapapansin ng China na teka, hindi talaga natitinig ang Pilipinas. So, ano bang pwedeng gawin dito? Siyempre, titignan niya rin. Siguro baka dumating din yung time na makikipag-usap or hindi natin alam. Imposible naman mangyari pero malay ho natin na teka kasi hanggat pinapakita natin, pinamumukha natin sa China na naninindigan tayo na atin yan, nananatiling sagabal sa kanila yan. Nagets niyo po? Dahil nananatiling sagabal sa kanila, teka, meron tayong kaagaw may naninindigan di ba? So, darating magkakaroon din ng usapin dyan. Pero sana dumating ngayong araw na yon, dumating man yon, sana ang Pangulo natin si PBBM pa dahil naniniwala ko dahil pag nag-usap ang China at ang ating mahal na Pangulo, siguro maaayos din yan. Di po ba? Hindi man totally, siguro baka may magandang pag-uusapan na lang, hindi man ibigay ng China, di ba? At meron aangkinin pa rin nila yan. Siguro naman magkaroon ng magandang usapan para diyan, di ba? Kasi hindi natin alam kung anong paraan ang gagawing pakikipag-usap ng ating mahal na Pangulo dahil ibibigay na lang sa mahal na Pangulo kung anong magandang argumento nila yan dyan. Basta ako'y naniniwala po na hanggat ang Pangulo natin si PBBM, nakikita ko at nararamdaman ko na ang bansa natin papunta na tayo sa kaayusan, di ba? Sabi nga niya sa bagong Pilipinas. Naniniwala ko diyan dahil unang-una ang ating mahal na Pangulo, lagi niyang iniisip ang kapakanan ng bawat Pilipino. Lagi niyang iniisip ang Pilipinas. Kahit saan siya magpunta, nakikita niyo naman pinaglalaban niya lagi ang karapatan natin. Di ba? Mapa-OFW, kita nyo naman kung ano ang mga ginagawa niya na pag-aalaga sa mga OFW, di ba? Kaya sa mga nanonood po dyan, nakita nyo naman po ang ating mahal na Pangulo kung ano at paano tinatrato ng mga world leaders ang ating mahal na Pangulo. Talagang friendly talaga ang ating mahal na Pangulo, which is nakaka-proud, di po ba? So yun lang po sinasabi ko, dapat po talaga manindigan tayo sa West Philippine Sea, di ba? Uulitin ko kinakanta natin ang pambansang awit natin, itong Lupang Hinirang, di ba? Kinakanta natin yan, di ba? Isipin nyo to, para saan pat kinakanta natin ang Lupang Hinirang, na kung saan sa ending ng kanta ang mamatay ng dahil sa'yo, di ba?
Naninindigan tayo na itong bansang ito ay itong lahi natin bilang Pilipino ay pinapakita natin yung tapang natin na lumalaban tayo kahit saan, 'di ba? Kaya nga may lahing lahing Pilipino eh, 'di ba? Pilipinong may tapang, 'di ba? Pero tandaan natin, yung tapang na ipinapakita natin sa mga ibang bansa is tapang yun ng nagpagbibigay lang ng senyales sa kanila na tayo hindi kami pwedeng bulihin, hindi kami duwag, at hindi rin kami hindi rin tayo gano'n sa isip ng iba na gera tayo, makikipag-away tayo, hindi ho gano'n. Pinapakita lang natin yung na katulad din ng ibang bansa, 'di ba? Na nagpapakita rin sila ng kanilang tapang at karapatan nila sa kanilang nasasakupan, 'di ba? Natural law 'yan. Alam na ng mga world leaders 'yan kung anong hugot ang meron ang ating presidente, 'di ba? Hindi o ganun ka kitid ang utak ng China para isipin nila na naghahamon tayo ng away. Hindi o ganun. Diba? Ay, mga DDS lang naman nag-iisip ng ganun. Palibasa, wala silang bilib sa Pilipinas. Imbis na matuwa sila na mayroong isang presidente na naninindigan sa karapatan natin na meron tayo dito sa Pilipinas. Diba? Yun lang po. Sana comment lang kayo sa live ko, sa mga videos kong ganito, mga call, pakishare nyo po. Maraming salamat po. At inuulit ko po, comment lang kayo sa videos ko na to. Lagyan nyo po BBM, we proud of you, mga ganon, diba? Para mabasa-basa naman natin. Yan. Kayo po ba ay natutuwa sa ating ginagawang Pangulo at nanindigan siya sa West Philippine Sea? Comment below. Maraming salamat po. Thank you so much. Yan. Pakishare po yung video na to. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.